Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Napakabuti ng Lord sa atin na araw na ito at salamat sa Panginoon. Gising po tayo. Hindi po lahat ng tao magigising sa araw na ito, pero ikaw kaibigan, ginising ka ng Lord with a purpose. At ang purpose ng Lord sa atin ay patuloy natin siyang mabigyan ng papuri, parangal sa ating buhay, pamilya, negosyo. At siyempre kung kayo po ay iba sa inyo ay estudyante, ay maparangalan nyo ang Diyos sa inyong pag-aaral. Isang pribilehiyo o magising sa mga oras na ito. Patuloy natin ipag-pray si Mama sa kanyang sitwasyon. Medyo may edad na rin si Mama 75 na po eh. Kaya pag-pray natin si Mama Elsie sa kanyang sitwasyon. Inaasikaso siya na aking mga kapatid doon sa Kainta. Opo. Salamat po sa inyong pagdadasal para kay Mama Elsie sa aking mother. Opo. At na-appreciate po namin yung ginagawa po ninyo para po sa aking mga mahal sa buhay. Including din ho sa aking may bahay na si Annalyn. Maraming salamat po sa inyong dasal. Opo. Malaki po ang tulong niyan para po patuloy na makaka-recover si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Yun po yung nagpapalakas sa kanya at nagbibigay ng lakas ng loob na lumaban sa araw-araw. Siyempre, liban sa gabay ng ating Panginoon ni Blessed Virgin Mary na nag-i-intercede para kay Mrs. Maraming salamat po kasi kayo po ay nandyan, nakasama ho namin sa aming journey ng aking buong pamilya. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng ng ating Panginoon. Habang inaantay natin si Apple ay siguro kailangan nating magbigay ng ilang mga paalala sa inyo mga kapatid. Huwag po nating hayaan na mawala tayo sa focus sa ating relasyon sa Panginoon. Yung pagbabasa ng kanyang salita, mahalaga po yun na maging regular. Opo, alam ko napaka-busy po ninyo sa inyong trabaho, negosyo. Pero sana hindi mo mawala yung opportunity na meron tayong panahon na magbasa, manalangin, kasama ang ating buong pamilya. Kung hindi man siya posible ng araw-araw, at least once a week, opo, na bilang pamilya, na we try to yung mag-pray tayo yung rosary. Opo, mahalaga po yun na dahan-dahan. Kami ho, dahan-dahan po kami sa bagay po na yan. At nagdadasal nga po kami na sana sa pagdating ng as we journey together ay maging part talaga yung rosary sa buhay po namin. At ako bilang isang layman na naglilingkod sa Panginoon ay nais kong mag-lead sa aking pamilya ng maayos. Ganon din po sa inyo siguro na kayo po ay may mga desire sa inyong puso. Opo. Alright, hindi ko alam kung si kapatid na Apple ay nandyan na. Silipin natin. Okay. Wala si Sister Apple. Sige po, tayo po'y magpapasimula na sa oras na ito. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng Simbahang Katolika. Na sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at 12 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras po na ito ay tayo po'y mananalangin at ating gamiting guide ang The Apostles' Creed. Opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, magandang umaga po. Isang pribilehiyo na kayo ho ay makasama sa ating broadcast today. Namiss natin si Sister Apple at palagay ko meron siya importanteng ginawa sa kanilang parokya. Pero salamat sa Panginoon dahil itong araw na ito ay napakahalaga po ito para sa atin. Gusto ko munang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga-umaga din sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Patuloy po natin pag-pray si Mama Elsie sapagkat hindi pa ho maayos ang kanyang lagay sa mga oras na ito. Pagbati rin kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddy, kay Bimbim, kay Paulo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme at sa kanilang mga anak, kay Julie saka kay Ronlian, kay Ate Lydia dyan sa Pangasinan, kay Buboy, kay Bog sa kanilang mga anak, magandang umaga po. Si Tio Jose at Tia Edna dyan sa Karangalan Village sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Viraca, Taduanes, magandang umaga po sa inyong parish priest. God bless. Lord willing ho, makakapunta ako dyan sa ating lugar, probably by October, kasi yan po yung kanilang piyesta dyan sa lugar na dyan sa Calulbon, sa Catanduanes. Opo. Gusto ko munang pasalamatan din ho yung aming simbahan dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, siya po ang aming parish priest, ang masipag na pare na nangunguna sa San Juan Nepomuceno. Si Reverend Father Robert Christopher Nobles, ang kanyang kasamang pare. Ang dalawa po naming seminarians na si Bro Simon at si Bro Kent, good morning. Si Sister Malu Albarestan, ang PPC President, at sa lahat ng mga opisyales, magandang umaga po sa inyo. Kay Bro Bernardo Apuyon sa Finance, magandang umaga po sa buong pamilya. Kay Bro Mike Sarad, ang Parish Secretary, kay Marilyn Logroño at kay Jubian Mare, magandang umaga po. At kay Homer Aspan, magandang umaga sa lahat ng mga members dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church, Sumag, bahagi ng Bacolod na kung saan si Brad Calix at ang aking buong pamilya ay miyembro sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Gusto ko lang i-shout out din mga kapatid ang makasama ko sa catechetical training every Saturday from 9 a.m. to 3 p.m. Ang aming masipag na coordinator si Ma'am Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga Ma'am Molieno at sa aking mga fellow sa mga catechist po na nagpatuloy na nagre-review sa kanilang pagiging katekista at yung 4 na lalaki kasama po ko dyan na nagtitraining po. Kaya pag-pray niyo po kami, Lord willing by March po ay graduation po namin. Meron pa ho yung kasunod, meron pa yung dalawa eh. Tapos meron siyang parang Bible Institute pa ho. Pag-pray po natin, ano po natin lahat yung mga pagsasanay na yan. Okay. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary, Kabangkalan. God bless Pads. At ganoon din kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Alright. Good morning, good morning. Tayo po ay dadako na sa ating gospel for today. Maraming salamat
Nas Bobby Taruk for joining po sa ating broadcast. Good morning po, Brad Calix, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng inyong broadcast. Salamat, Bobby. Sige po, dediretso na po tayo sa Word. Tayo po ay nasa Mark chapter 7, verse 14 hanggang 23. Basahin ko po sa taglist na Bible. Apo. Mark 7:14 to 23. Tinawag ni Jesus sa mga tao at sinabi niya, "Makinig kayo mabuti at intindihin niyo ang sasabihin ko. Hindi kayo nadudumihan ng mga bagay na pumapasok sa katawan niyo. Nagiging madumi kayo dahil sa mga bagay na lumabas galing sa inyo. Makinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus at ng mga disciples sa mga tao at pumasok sa loob ng bahay. Tinanong siya doon ng mga disciples kung anong ibig sabihin ng parable na sinabi niya sa mga tao. Sabi ni Jesus, "Di niyo pa din ba ako naintindihan? Ganito yon. Hindi nakakarumi ang mga bagay na pumapasok sa isang tao dahil dumidiretso lang ang pagkain sa tiyan at lumalabas din sa katawan. Hindi yun napupunta sa puso. Ay ibig sabihin ni Jesus ay pwedeng kainin ang lahat ng pagkain. Sinabi pa niya, ang mga bagay na galing sa puso nyo ang nagpaparami sa inyo. Galing sa puso nyo nanggagaling ang mga masamang pag-iisip, pagiging immoral, pagnanakaw, pagpatay ng tao, pangangaliwa, pagiging sakim, paggawa ng masama, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninirampuri, kayabangan, at kalokohan. Lahat ng mga masasamang bagay na ito ay galing sa puso at nakakarumi sa tao. Mga kapatid, kahapon, pinag-usapan po natin yung mga religious leaders, ang Pariseo at mga Eskriba. Diba, kinwestiyon nila si Jesus, bakit yung ilan sa mga disciples si Jesus ay hindi naguhugas ng kamay bago kumain. Kasi sa mga sa relihiyon at Judaism ay may mga ritual sila kung paano ang dapat paglilinis ng kamay. Hindi basta-basta busa mo ng tubig, ganunin mo, tapos na. Hindi, may seremonya po yan, medyo matagal yan. Ay, sabi ng Panginoon ang problema nyo, sumusunod kayo sa tradisyon na galing sa tao. Di ba ni-rebuke sila ng Lord kahapon? Etong mga religious people na to sa panahon ni Jesus, ang kanilang priority ay yung mga tradisyon na gawa ng tao. Pero yung mas importante, katulad ng hustisya, katulad ng respeto sa mga magulang, ay hindi nila binibigay po yon. Mga nagpapanggap, mga nagsusuot ng maskara. Diba? Ang sabi ng Lord, tama si Prophet Isaiah kasi kayo yung mga tao na nagpupuri sa Diyos pero malayo ang puso sa akin. So makita mo ron na bagamat sila ay taong simbahan, hindi genuine yung kanilang relasyon o pagkakilala sa Diyos. And sa ating buhay, ganun din. Posible na religious tayo in some sense, pero nakakaligtaan natin yung mas importante. Now, dito sa ating lesson for today, ang issue dito, mga kapatid, pagkain pa rin. Pero ano ba yung nakapagpaparumi? Yung pumapasok sa ating bibig o yung lumalabas? Dito yung issue, ano ba yung nakapagpaparumi? Sabi ng Panginoon makinig kayo mabuti at intindihin nyo ang sasabihin ko. Nagiging madumi kayo dahil sa mga bagay na lumalabas galing sa inyo. Pansinin mo kapatid, yung sinabi ni Lord na makinig ang may pandinig. Sa panahon ni Jesus, maraming nagpupuntahan sa Panginoon Diyos. Maraming pinagaling, maraming meron silang natanggap galing sa ating Panginoon Diyos. Pero bibihira yung tao sa panahon ni Jesus na talagang
merong tunay na motibo sa pagsunod. Maraming tao sumusunod sa Panginoon ng panahon ni Jesus sa lupa, pero iba ang motibo. Nung sila'y nakatanggap ng pagpapagaling, hindi naman lahat nagpasalamat. Nakalimutan nila ang pagiging mapagpasalamat. Nung natanggap nila yung inaasam ng kanilang puso, ay tumalikod sila. Even sa mga disciples ng ating Panginoon Diyos, mapapansin nyo na nang marinig nila yung medyo mahirap na doktrina o turo ng ating Panginoon Diyos, sabi nila, paano namin ito maintindihan? Napakahirap na turo na ito, sabi ng ilang mga disciples. At ang sabi ng Bible ay simula noon ay hindi na sila sumama sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pakikinig, mga kapatid, ng lubusan ay napaka-importante. Lahat naman tayo estudyante sa isang banda. Naging estudyante po tayo simula sa nursery, elementary, high school, meron ngayon senior high na, sa tertiary, graduate school. Napaka-basic yung nakikinig po tayo. Although may mga tao na grabe yung IQ, maski na hindi nakikinig sa professor, sa teacher, pero pag tinatanong, ay meron po silang sagot. Alam natin na may mga tao na bagamat yung mga special, okay, na mga estudyante, ganun sila katindi, taas ng IQ, pero wala silang masyadong focus, naglalaro lang. Pero pag tinanong mo, merong sharp answer. Pero tayo, basic, di ba? Tinuruan tayo ng ating parents sa simbahan na kapag nasa loob tayo ng simbahan, pagka nagsisimula na, especially sa homily ng ating mga kaparian, mahalaga sa atin yung nakikinig po tayo. Marami kasing disturbances, kapag gusto mo makinig, yung utang mo sa kaibigan mo, yung gagawin mo sa maghapong ito, yung labada mo na nag-aantay sa'yo, yung mga errands mo sa maghapong ito. Ito yung mga factors na parang nahirapan tayo na hindi tayo mag-focus. Habang nagsasalita si Brad Calix dito, hindi ko kayo makita eh. Yung mga pictures lang ninyo sa upper screen yung nakikita ko. Pero yung movement ninyo, hindi ko alam kung gaano kayo talaga nakikinig. Pero I assume na kayo po ay lahat ay nakikinig, and probably some of you ay may mga notebook habang nagsasalita si Brad Calix as I explain verse by verse yung mga talata, ay probably some of you ay nagsusulat, some of you ay pinaprocess yung sinasabi ni Brad Calix, and I think that's good bilang isang mga estudyante po. So iniwan ni Jesus sa mga disciples, at ang mga disciples, yung mga tao, pumasok siya sa loob ng bahay. So eksena, nasa bahay na po sila, at sabi ng mga disciples, ano ba ibig niyo sabihin? Ano ba ibig niyo sabihin? Sabi ng Lord sa kanila, hindi ba ninyo naintindihan? Ganito yun, hindi nakakarumi ng mga bagay, hindi nakakarumi ang mga bagay na pumapasok sa isang tao. Dahil dumidiretso lang ang pagkain sa tiyan at lumalabas din sa katawan. At yun ay napupunta, at yun, hindi yun napupunta sa puso. Ay ibig sabihin ni Jesus ay pwedeng kainin ang lahat ng pagkain. Mga kapatid, sa panahon ng relihiyon ng Judaism, may mga pinagbabawal. At yung pagbabawal na ito ay hindi ito para sa mga taga-Pilipinas. Tandaan natin, pag nagbabasa po tayo ng Bible, hindi yan direktang sinulat sa mga Pinoy. May context yan yung Bible. At yan ay sa mga Hudyo, primarily. Hindi po tayo Hudyo, tayo po ay Gentiles. Kaya pag nagbabasa ka ng Old Testament, huwag mo ilagay yung sarili mo ron. Kasi hindi ikaw ang kausap. Ang kausap doon ay mga Hudyo, sila Abraham, Moses. Ang kausap ni Yahweh ay ang kanyang sariling bayan, ang mga Hudyo. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, maganda na maintindihan mo yon. Hindi ikaw ang kausap doon. Ang kinukuha lang natin doon sa Old Testament ay mga general principles na pwede nating ma-apply sa ating konteksto. Opo. Now dito sa sinabi ni Jesus sa Mark chapter 7, mga kapatid, may mga pagkain na hindi lahat pwedeng kainin ng mga Hudyo.
may mga ipinagbabawal. Kung mababasa nyo ang unang 5 aklat o yung Pentateuch kung tawagin, maraming bawal na hindi pwedeng kainin, na pwedeng kainin ng mga Gentiles. Bakit po? Kasi special po kasi yung mga Hudyo eh. Meron sila special diet. At yung may batas na nagsasabi na magiging ceremonially unclean ang isang Hudyo kapag kumain o humawak ng isang bagay. Baga, dilibro yan sila eh. Yung Ten Commandments mga kapatid, primarily sa mga Hudyo po yan. Sa atin, kinukuha natin yan bilang general principle sa ating buhay pananampalataya. Baka pinaka-guide natin sa Pilipinas ang 10 utos. Mga kapatid, pagdating sa pagkain sa panahon natin, paano mo ito i-apply? Now, hindi lahat ng pagkain ay po pwede rin sa bawat Pilipino. Anong reason? For health purposes. May mga tao kapag kumain ng isang bagay na pagkain ay may nangyayari sa kanyang katawan, di ba? Naranasan yung kumain ng pinritong talong. May mga tao po ay namamaga po yung ako'y bata-bata pa na namamaga yung aking bibig pag kumakain po ako ng pritong talong. Pero sa pagdating ng panahon ay nasanay na. Lalo na kung wala masyadong, 'di ba? Wala masyadong ulam, pa pwede na ho 'yun. 'Di ba? Bagoong, 'yan ang mga gusto natin, mga simpleng pagkain eh. Pero nagre-react yung katawan mo eh kapag kumain ka. 'Di ba may prutas? O may prutas na kapag kumain ka, halimbawa pinya, yung dila mo nagre-react eh. Parang sabi ng dila mo, ayoko 'yan. Hindi yan bagay sa katawan ko. So, hindi lahat ng available sa palengke ay pwedeng kainin ng lahat ng Pilipino. Ibig sabihin, yung iba pwede, pero yung iba hindi pwede. Pero siyempre, iba yung gusto mo eh. Katulad ko, Bicolano po ako. Pagka hinarap mo sa akin ng dinuguan, hindi ako basta-basta kumakain ng dinuguan, nagawa ng ibang lugar. Yung specialty namin sa Bicol, dinuguan po eh. Malapot po yan, saka puro po karne yan. Wala kaming hinahalo po dyan ng mga ibang part ng baboy. Opo. Specialty po ng Bicol yan, ang dinuguan. Kaya kapag ba dito, nasa Negros ako, yung dinuguan nila dito, iba eh. Hindi pasado sa akin yun eh. Kasi, of course, commercialized. Tas hindi tama yung pagkakagawa. Kasi may tamang proseso ng paghuhugas yan para hindi humalansa, etc. Saka hindi kami gumagamit ng mga intestine. Sa Bicol, pure na po yun, laman ng baboy. Kami okay doon, pero sa iba hindi pwede kasi nga for health reason. Pero basically sila sabi ng Lord, ang pagkain, walang problema. Pangalaw, sabi niya, hindi issue yung pumapasok sa bibig natin. Hindi nakapagpaparami yun, sabi ng Panginoon. Generally, yun ang kanyang konsepto ni Jesus. Kasi pinoproseso ng katawan, nilalabas din natin. Diba? Alam naman natin pag sinabing nilalabas din natin yon. Pero para kay Lord, ang tunay na nagpaparami sa tao, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas. Yung issue pa rin dito yung puso, mga kapatid. Opo. From within. Sa verse 21, sabi ho, dahil sa puso nyo, nanggagaling ang mga masamang pag-iisip. Masamang pag-iisip. When was the last time na meron tayong masamang pag-iisip? Probably kanina. Pagkagising natin. O di kaya kagabi. Bakit natin ito nagagawa? Kasi capable tayo na gawin yan. Kasi may brain tayo. Pagkagising mo pa lang, di ba? Ang struggle natin na ando na pagka nagising tayo. Kasi yung brain natin, ano na yan eh. Hindi naman nagpapahinga ang brain eh. Nagpapahinga ba ang brain? Ibig nga natutulog tayo, di ba? May mga subconscious tayo na tinatawag sa pag-aaral. Dire-diretso po yung magtrabaho yung ating brain. Pagka brain dead na po yan, delikado po yan, di ba? Maski natulog tayo, nagpapahinga, tumatrabaho
trabaho yung brain natin at ang bilis natin mag-isip, di ba? Nagsasalita yung tao, nakikita mo si Brad Calix ngayon, yung aking itsura, yung aking gestures, may mga tao ang bilis ng pick up, di ba? Tapos yung mga sinasabi ko, may mga tao ang bilis ng pick up nila. Ito yung sasabihin ni Brad Calix next. Okay. Yung gestures ng tao, communication po yan eh. Yung dress up natin, communication po yan. May mga tao napakabilis ng utak talaga, di ba? Pero minsan, doon tayo nagkakaproblema. Meron tayong masamang pag-iisip. Pangalawa, yung pagiging immoral. Sa English po, ang pagkakasabi ay fornication. Pag sinabi natin fornication, ito po ay paggamit ng sex sa maling paraan. Fornication, it could happen sa family. Sa panahon ng pandemya, mataas po yung case na maraming fornication na nangyari. Isama mo na dyan yung incest, yung sinasabi ko, na within the family. Nangyayari po yan, especially sa mga squatter areas, sa mga lugar na, alam mo na, hindi po yan ang disenyo ng Lord. Ang disenyo ng Lord, ang sex dapat gamitin lang doon sa within the bound of marriage. Hindi pwedeng testing, no? Yung mga magkasintahan, malapit na naman ang Feb 14, marami naman magte-testing yan, okay? Halos majority yata ng mga young people nowadays, mga millennials natin, ay into that. Kasi matindi yung ng Hollywood, no? Ng influensya ng Hollywood ng Estados Unidos sa pag-form ng mindset ng mga kabataan. And I believe bilang mga magulang, mga kapatid, it is our responsibility na tignan, alamin, nasan yung mga anak natin, pakialaman natin. When I say pakialaman, yan ay mga bata pa, under your jurisdiction, pinapag-aral mo yan, etc. Nasa bakuran mo pa yan. So, lahat ng authority nasa atin para sila ay hindi yan malalaglag sa ganyan. Yung pagiging immoral po ay hindi po talaga siya po pwede, mga kapatid, sa ating mga Katoliko. May binabanggit dyan na pagnanakaw, if you are working sa government, nag-uwi ka ng bond paper, nag-uwi ka ng ballpen, huwag mo sabihin hindi ka nagnanakaw. Nagnanakaw po kayo. Okay? Diretso ko sinasabi sa inyo yan. Kasi simple lang yan, pero pagnanakaw pa rin po yan. Kung kayo po may mga asawa at kumukuha po kayo ng wallet, pero doon sa wallet ng asawa nyo na hindi alam ng asawa nyo, nagnanakaw po kayo. Huwag nyo gawin yan bilang Katoliko kasi hindi yan maganda. Baka hindi nyo naririnig yan sa ibang mga pare. Okay? Pero sinasabi ko po sa inyo yan na hindi po yan maganda. Mag-usap kayo sa asawa nyo, humingi kayo ng pera. Importante lang din sa mga lalaki na pagkasweldo, yung dapat ibigay sa misis, ang tawag natin dyan, entrega, di ba? Nag-entrega po yung mga lalaki kapag kada sweldo. Of course, importante dyan, alam ni misis magkano sweldo, kailan sumasweldo. Huwag nyo namang gipitin yung asawa ninyo. Wala pang sweldo, wala na yung budget na binigay sa inyo. Kung merong budget na ibinibigay. Pero kung yan ay laborer yung asawa ninyo, yan ay lingguhan, huwag kayong mag-expect ng mas maaga dyan kasi wala naman sila ibibigay. Yung pagnanakaw po ay maraming forma po ang pagnanakaw, mga kapatid. Hindi lang po pera. Doon sa oras, pag nagtatrabaho sa gobyerno, may mga empleyado na late na nga tapos maga pang aalis sa trabaho. Tapos ang sweldo niya buo, no? Ano yan? Konsyensya lang yan, mga kapatid na Katoliko. Opo, bantayan nyo yan kasi po mahalaga po yan na alam po natin dapat na ginagawa po natin. Pagpatay ng tao. Ang Katoliko po, ang turo ng simbahan, pro-life tayo. Hindi tayo pwede doon sa anumang uri ng execution sa mga tao. Yan po ang tayo ng simbahan. Meron panukalang batas na i-firing squad yung mga politisyan na mapapatunayan na nagnakaw.
sa kaba ng yaman ng Pilipinas, at sa isang banda parang aani ito ng kasi bakit papabor ang karamihan dito? Kasi sobra na yung ginagawa nila eh. Imagine niyo yung budget ng PhilHealth na i-divert nila sa ibang dadalhin nila yung pondo sa ibang proyekto. Wala pong katarungan doon kasi ang PhilHealth galing po yan sa atin na nagko-contribute yan. Pinagsama do sa employer sa employee, di ba? Inipon po yan ng matagal na panahon, tapos ang purpose niyan para sa pangkalusugan ng taong bayan. Papayag ka ba, ikaw na nagbibigay dyan sa PhilHealth, na yan ay madadivert sa pang-politika sa sabihin na natin kung magagamit yan sa malapit na eleksyon? That's crazy. I mean, kaya naisip ng ilang mambabatas gumawa ng batas na firing squad para doon sa mga politiko na sobra-sobra na yung hindi nila magandang ginagawa sa taong bayan. Pero ang tayo ng simbahan, hindi tayo pwede dyan sa pagpatay. Now, ikaw ay sundalo ka, ikaw ay security guard, may binabantayan ka. Siyempre, trabaho mo yon na protect yung ahensya na pinagtatrabahuhan mo. Kung ikaw ay bodyguard, Katoliko ka, siyempre, sa akin, tingin ko dyan, kung nakapatay ka dahil may duty, absuelto ka doon. Pero iba naman yung off-duty ka na, tapos may dala kang barel, tapos ginagawa mo pa yan kapag bagong taon, nagpapaputo ka ng walang habas doon sa likod ng bahay ninyo, ay liable ka doon, kapatid, maski na Katoliko ka pa. Kasi pwede makatama yung stray bullet di ba? Hindi mo na alam nyo kung saan napunta yon, pero ang ikaw lang, nagpaputo ka, bawal naman po talaga gawin yon. Pero ba't ginagawa ng ibang Katoliko na mga kaibigan natin yan sa militar, sa pulis, di ba? Ang tayo na simbahan, hindi tayo, pro-life tayo, mga kapatid. Abortion, hindi yan pwede sa atin. So, bawal po lahat yan. At even yung mga paggamit ng mga birth control, di ba? Ano po yan? Ganon tayo kalalim sa ating issue po yan ng lipunan, at ang tayo ng simbahang Katoliko dyan, malalim. Hindi lahat mag-agree, okay, sa turo ng simbahan, pero anong choice mo? Turo ng simbahan yan Sa pagturo ng simbahan yan ay may authority galing kay Jesus. So, bagamat probably hindi lahat ng pare ay 100% para sa bagay po na yan, pero sa suma total, mahalaga sa atin bilang Katoliko na tayo ay pro-life. Ako, nung dating pastor pa ako, pabor ako doon sa death penalty. Kasi kailangan may masampulan Sa ko binanta yung aking pagiging pabor. Old Testament. Sa panahon ni Yahweh, sa sarili niyang bayan mismo naglagay siya ng parameters diyan Pag hindi sumusunod yung mga Israelites sa Diyos, di ba? Pinapatay. Bumubuka yung lupa. Yung mga tao buhay nilalamon ng lupa. That's a form of capital punishment. Nung ako'y pastor, yun po yung aking silya elektrika, etc. Pabor ako dyan kasi para at least mabawasan yung mga sasama sa mundo. Pero sa Katoliko, hindi ganoon Hindi tayo pabor dyan. Any death, no? Sa atin yung makatarungan lang na bagamat gigil na gigil ka na sa mga tao, di ba? Sobrang sama ng tao. Now listen to this. Hindi bumubuti ang sitwasyon ng Pilipinas araw-araw. We're getting worse. Etong getting worse na to na napapansin mo sa paligid, sa social media, etc. Hindi na tayo magkaintindihan at nangyayari sa politika, iba na, etc. Magmasid ka lang sa paligid mo at mapapansin mo na we're getting worse. Makalaban sa politika, pinapatay nila, di ba? Hindi na bago sa Pilipinas yan. At ang pagpatay parang na lang. Sabi nga nila, kung meron kang pera na 20 mil, pwede mo na itumbay isang tao. Yan ang mga realidad, no? Nakasakay lang sa sasakyan, bang, binarel.
nakahinto yung stoplight, binanata ng mga riding in tandem. Usong-uso yung abduction ngayon ng mga bata, nakaputi ang van, no? Marami nangyayari. At yung latest video nga na grupo ng mga pulis, no, na pumasok sa isang pribadong tahanan, may dalang search warrant daw. Pero kinuha po yung mga pera doon eh. Okay, mga pulis po ito ayon sa balita. At pilit na pinoposasan yung babae at medyo pumalag yung kanyang anak. Hindi ko alam kung anak niya yon o pamangkin. At sinasabi nasaan ng sa warrant of arrest, mga kapatid, nakalagay yung particular na tao, yung tiyak na address, ano yung kanyang atraso. At yun po ay siniserve ng maayos yung warrant of arrest. Wala dapat komosyon na nangyayari. Unless lang nakita pumalag doon, siyempre alam naman ang gagawin ng mga polis. Pero ayon sa kwento, mga kapatid, tumalo na lang po yung di ba? Tumalon yung idinala sa isang sasakyan. Akala nila papunta ron sa barangay. Pero idediretso sila. Hindi mo papahamak po sila. Ano mangyayari doon pagka hindi na dumiretso doon sa barangay para masettle yung issue? Hindi posible sila ay mapatay ng mga kapulisan natin. Hindi naman lahat ng pulis ganyan. Pero may mga nasasangkot dahil sa iba't ibang mga bagay-bagay. Tapos sasabihin nila, magsosorry sila doon, nagkamali lang daw sila. Posible magkamali sila. Alam nila identity, meron silang napag-usapan yan nila, meron niyang nakaprograma na po lahat yan eh. Kaya nakapagtataka lang, no? Nakakaawa yung ang taong bayan na nai-involve sa ganyang bagay at masakit nito yung iba sa kanila napapatay po. Yung pangalawa po ay hindi po ito pwede sa simbahan. Kung tayo po ay married na, medyo po ito, mabigat po itong issue, mga kapatid. Hindi po ini-encourage sa simbahang Katoliko na marami tayong mga partners. Now, isa lang pong bagay yung gusto ko sabihin sa inyo, kung tayo po ay unfaithful sa ating partner, never expect blessings from the Lord. Ganun lang kasimple. At kung lagi mo ginagawa yan, tinatago mo sa misis mo, sa mga anak mo, walang lihim na hindi nabubunyag, Brad. Kung kayo po ay OFWs, okay, isa sa mga sakit ng OFWs ito, na siyempre ang kanyang pamilya nasa Pilipinas at medyo matagal na siya sa isang bansa, naglolong kasi tayo, di ba? Normal na maglong ang isang tao. Hindi man siya OFWs, basta napawalay ka sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa mga anak mo. May sense of longingness eh. Naghahanap ka eh. Normal sa tao 'yan. Pero kung hanapin mo 'yan sa hindi mo partner, tapos sasabihin mo, minsan ko lang naman gagawin 'to eh. Brad, tandaan mo 'to. Yung minsan na 'yan pwede maulit na maulit 'yan. Kasi araw-araw kang merong sexual urge, no? Normal 'yan sa atin, especially lalaki. Hindi lang naman lalaki, kundi babae din naman. Naghahanap tayo normally. Ang aking pakiusap, hanapin natin yung sexual urge natin sa partner lang natin. Kasi sila yung may karapatang ibigayan ng kusa. Hindi yan pinupwersa. May kusa. Kaya nag-uusap tayo, di ba? Yung schedule natin tukol dyan. Pinag-uusapan po yan eh. Titignan mo lang sa mata yung partner mo, alam niya na ibig mo sabihin, di ba? Yung mga gestures lang natin, alam naman yung partner natin kung anong gusto mangyari, di ba? So, hindi na yan sa atin. So, ang challenge sa atin mga Katoliko, paano tayo maging faithful sa ating partner? Opo. Wag naman tayong masyado mayabang na sabihin natin, ay Brad Galix, yung sinasabi mo, never na mangyayari sa akin yan. Napakalinis kong tao, maingat. Brad, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka ngayon, yes. Pero February 14, malapit na, di ba? Ngayon, pakiusap ko mga fellow Catholics. Marami sa atin mga pogi, mga maganda, di ba? Huwag niyo display yung kapogian nyo at kagandahan nyo
na kayo mismo nagbibigay ng motibo sa tao. The way you dress up, ilagay mo sa lugar, ha? Kung matutulog ka, bahala ka, maski anong suotin mo dyan. Pero kung ikaw ay nasa public, yung proper na damit po, importante ho yan. Maraming nauusong damit ngayon sa mga babae na hindi yan po pwede sa panlasa ng simbahang katoliko. Pagka kayo po ay nagsisimba, mga kababaihan, I'd like to remind you, hindi ka pupunta sa diskuhan, hindi ka pupunta sa palengke, hindi ka matutulog. Pupunta ka sa simbahan, ang suot mo dapat maayos. Alam mo naman ang suot ng babae pag nagsisimba, tama? Mas kinagaano ka banal yung pari natin pag nasa unahan ka at nakikita na yung mga hindi dapat makita diyan sa iyong harapan. Siyempre madi-disturb kami, 'di ba? Maski na layman 'yan, 'di ba? Katabi mo, 'di ba? Pag sumasakay kayo sa public transportation, etc. So importante rin 'yon, yung the way we dress up, mahalaga po 'yon. Ito ay friendly reminder lang, ano. Kasi tayo ay nagmamasid kung saan man tayo napupunta, nakikita natin yung mga ginagawa ng mga fellow Catholics natin at palagay ko, itong platform natin ay magandang paraan para ma-communicate ko ng maayos ang bagay-bagay po. Ay hindi sa atin pwede yung mangaliwa tayo. Yung faithfulness sa partner po ay importante. Opo. Kasi magastos po yan eh. Pag nangaliwa po tayo, magastos yan. Magtatago ka pa sa liblib na lugar. Bother ka ng konsyensya mo. Diba? Paano yan kung nakabuo kayo? Diba? Hindi mo nga mapakain yung 4 na anak mo eh. Hindi mo nga mapag-aral. Tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Diba? Ang nalalagay sa peligro yung ating number 1, eto when we commit sins, anumang klase yan, especially sexual sins, when we do that, ang sinasaktan natin, number 1, si Jesus. Kasi wala yan sa dictionary ng Lord eh. Pangalawa, ang sinasaktan mo yung sarili mo, lalaki o babae. Pag nanya ka sa ganyang bagay, sinasaktan mo yung pamilya mo eh. Okay? Sinasaktan mo yung simbahan kung saan ka member. Kasi nadadalahig yung mga miyembro ng mga matitino na Katoliko dahil sa ginagawa mo na hindi maganda. Tapos natutuwa ka pa na may anak ka sa labas. Natutuwa ka pa na parang okay lang, parang feeling artista ka lang din. Na anyway, uso naman yan, nangyayari yan, sasabihin mo. Pero kapatid, let me tell you this na frankly, hindi yan ang plano ng Lord para sa iyo. Now, just in case nandiyan ka sa ganyang bagay na marami kang extracurricular activities, ang challenge ko sa iyo, you stop it right now. I stop it right now because the blessings of the Lord will not be yours. Unless you obey the will of God. What is the will of God for us na mga married? To stay faithful sa ating partner. Especially kung may sakit na yung partner mo, di ba? Nagkakaproblema yan pagkabuntis yung asawa, di ba? Kasi 9 na buwan yun eh. Para inisip ng lalaki, generally, teka muna, 9 na buwan to parang wala ako neto So hanapin ng lalaki yan, generally sa iba. Mga kapatid, yung 9 na buwan na yun, maraming beses mo mauulit yan. Tandaan mo to, walang blessing sa isang Katolikong matino kapag nandyan tayo. Never expect for God to bless you. Yung trabaho mo, etc. Walang blessing dyan. Pag lagi mong ginagawa yan, paulit-ulit, isang bagay lang ibig sabihin niyan, Brad. Pag isang bagay na ginawa mo, inulit mo pa yan, nasasarapan ka dyan, nag-i-enjoy ka dyan, hindi ka nakakonsensya, isang bagay lang ibig sabihin yan. You are not really a child of God. Naglalaro ka lang. Kawawa ang misis mo. Kawawa ang misis, kawawa ang mga anak. Now, I challenge you for you today
You stop it right now. After this broadcast, kausapin mo sarili mo, kausapin mo ang Lord, at magpasya ka na hiwalayan yung babae na yan. Maski na magkakaanak ka dyan, pinaprank ka kita ngayon. Hindi yan kalooban ng Diyos para sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng problema. Hindi yan ang gusto ni Mama Mary. Nagawa mo yan, it's your choice. Pasasabi ko kasi hindi yan ang kalooban ng Lord. Meron kang illicit relationship sa kasama mo sa trabaho na tinatago mo up until now. Now, let me tell you this. Brad, pag ginagawa mo madalas yan, you're not really a child of God. Nagpapanggap ka lang na Katoliko. Hindi ka tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko may takot sa Diyos. Lumalayo sa kasalanan. Hindi tayo perfect. Lumalayo tayo sa kasalanan. Mahal natin yung pamilya natin. Nag-struggle tayo financially sa pamilya? Yes. Nag-aaway tayo paminsan-minsan? Yes. Nagkakasagutan tayo ng wala sa lugar minsan? Narinig ka mga anak? Yes. Normally, nangyayari yan sa Pilipinas. Pero yung babuyin mo yung sarili mo, babuyin mo pagkatao mo, dahil involved ka dyan. Brad, parang kang usapan. Tigil mo na yan. Walang kwenta nakikinig ka kay Brad Calix, tapos nagpapatuloy ka sa kasalanan. Walang blessing dyan, Brad. Walang blessing. Tandaan mo, huwag mo antayin na si Lord ang gumalaw sa buhay mo. Maraming beses ka nang pinagbibigyan ng Lord, ng asawa mo, pero paulit-ulit ka pa rin. Brad, pag si Lord gumalaw, pag piniti ka ng Lord, isa lang. Isa lang yan. Wala ka ng chance dyan. Sinasabi ko na sa iyo, Brad, kung may problema ka dyan, pwede tayo mag-usap, ha? Usapin mo ako para mabigyan kita ng guidelines kung anong gagawin mo, ha? Mag-usap tayo. Kasi hindi yan ang plano ng Lord para sa atin. Ha? Pagiging sakim, ito yung sobrang puro na lang pera nasa utak mo eh. Puro na lang investment, wala na si Lord. Yung pagmimisa, pati Sunday, ninakaw mo pa. May ganyan ba, Brad Calix? Ay, napakarami pong Katolikong ganyan. Baka nga po isa po kayo dyan siguro. Hindi ko alam. Mga kapatid, yung pagiging sakim, meron ka na. Sa iba pa, gusto mo, sa'yo pa rin yun. Parang wala namang justisya dyan. Ate, kuya. O, paggawa ng masama. Pandaraya. Nagninegosyo ka ba? Tama ba yung bigay mo doon sa kasama mo sa yung hatian nyo na sinasabi mo? Tama ba? O kaya ka nilayasan ng empleyado mo kasi hindi ka naman marunong sumunod sa usapan? Nandaya po kayo, kalaswaan. May mga nahuhuli, di ba, sa jeep? May maraming mga may mga sumasakay diyan, mga nangahawak ng mga private parts, di ba? Ayon sa balita. Mga kalaswaan. Mga kapatid, nangyayari ito sa mga Katoliko. Wala tayong magpaligoy-ligoy pa. Maraming nasasabit dito. Kaya nga, kung ang Lord hindi masyadong gumagalaw sa iyo, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka na nagsisimba for so many years, malaglag ka dito sa kasalanan na to. Pagkainggit, inggit na inggit ka sa kapitbahay na may sasakyan. Latest model ng sasakyan sa inyo, 1985, model ng sasakyan nyo. Ba't ka may inggit doon? Wala, may budget ka ba? Ang tanong ko sa iyo, may budget ka ba? Ang trabaho mo ba ay sapat na may babayad ka dyan monthly na 15,000 o 20,000 monthly? Kung ang sweldo ng mister mo ay nasa 15,000 lang. Ang sagot po dyan ay makontento po tayo. Kung ano po meron tayong sakyan, maski na itsura ninyo, yung itsura natin na yan. Sabi naman ng iba sa akin, Brad Calix, papakulayin ko tong buko. Kasi papagandahin ko tong sarili ko. Ay, wala naman pong problema dyan. Ang sinasabi ko lang, may budget po ba kayo? May budget po ba kayo? Tsaka bakit po kayo gagawa ng isang bagay na inggit lang po ba kayo? Yung bahay po ninyo, kinumpara nyo doon sa kapitbahay nyo. Marami kayo reklamo sa bahay ninyo. Kung ganyang klase ang bahay nyo, linisin nyo lang po yan. Kasi
Baka kulang lang sa linis yung bahay nyo, kaya hindi gumaganda. Paningin mo, pangit ang bahay nyo. 'Di ba? Para sa akin, parang okay na yung medyo pangit ang bahay. Mga bubong-bubong lang yan, saka mga simple-simple lang yan. Basta yung ugali ng tao nakatira dyan, maganda. Kaysa naman maganda, malapalasyo ang bahay, sa demonyo naman ang buhay ng mga tao dyan. Doon na tayo sa simpleng bahay lang. Huwag na tayong magdi-dream ka pa ng malaking bahay. Medyo ilagay natin sa lugar. Kaya ba ng budget? O pag nagtatrabaho po kayo sa gobyerno, medyo mahirap di ba? Kasi lahat naman tayo, umaasa lang tayo sa mga biyaya lang din ng Panginoon Diyos. May mga tao na sisirain nila yung kumpanya nila, gagawa sila ng kalokohan to gain money para sa kanilang kapritsyo. Mga kapatid, simple lang. Simpleng buhay lang. Yun ang gusto ng Lord. Simple lang. Huwag ka nang mag-ano pa ng mas mataas pa. Marami tayong vlogger ngayon nakikita sa social media. Papansin nyo ba? Laging buwang bibig ng mga bata-bata pa yun ng mga nagbablog na ano ka, yumaman ka, ang sentro pera, alam mo yun. Tanungin mo, may relasyon ba sila sa Diyos? Baka doon may problema sila. Kasi focus nila pagyaman Mga kapatid sa Bible, hindi tayo tinuturuan sa Bible na yumaman tayo. Yan ang ating focus. Basahin mo ang Bible. Hindi yan ang focus. Maging mayaman ka sa paggawa ng mabuti. Maging patas ka sa kapwa mo, wala kang tinatapakan. Na kung kayo ay may pera na, nung maliliit pa kayo, mga ninuno nyo talagang mga syendero, wala ang problema doon. Pero mahirap ka mag-ano ka na yayaman ka. Tapos hindi ka na nga nagsisimba. Ang pagmimisa, nagtatrabaho ka pa kasi isip mo double pay pagka Sunday. O ano ginagawa mo sa sarili mo bilang Katoliko? Ano nagmo-motivate sa'yo? Pera? O relasyon mo sa Panginoon Diyos? Di baling wala tayo masyadong pera. Di baling konti lang yung ating sahod. Di baling ang bahay natin di masyado maganda. Basta nakatira dyan mga anghel. Mga tao nagpapatawad sa kapwa pa nagkakamali tayo. Di bali nang kulang tayo sa ganito, sa mga gamit. Basta lumalaban tayo ng pareha sa ating kapwa. Okay na ako doon? Aanin mo yung sasakyan na bago, Brad. May panggasolina ka ba? Aanin mo yung mamahaling cellphone na 50 mil pataas. Ang purpose lang naman ng cellphone na makausap ka, makapag-text ka. Simpleng communication. Diba? Sabihin sa akin, Brad Calix, kasi ano to dati pa to na dati pang model to, old model to Kailangan medyo ako. Kung anong meron po tayo, doon lang po tayo. Ngayon, siyempre, kung may magre-regalo sa'yo, ibang usapan naman yan. Pero, mahal po kasi ang cellphone, sa totoo lang. Kung maghahanap po kayo ng cellphone na talagang di kalibre, 50 mil pataas po Opo. At may mga tao pong bumibili pa rin, napapansin nyo, mamatataas na presyo. Now, nasa kanila na po yun. Ang point lang naman natin dito, pagdating sa pera po, medyo mag-ingat po tayo. Pagkainggit, paninirang puri, nako, huwag po natin gawin yan. Yung chismiso, papasok dyan sa paninirang puri na yan. Pwede po kayo makasuhan. Naninira po kayo ng buhay na may buhay, gamit po ang salita. Pwede kayong kasuhan, mga kapatid, kayabangan at kalokohan. Sabi ng Lord, lahat ng mga masasamang bagay na ito ay galing sa puso at nakakarumi sa tao. Ano yung gusto ko sabihin ngayon? Para kay Jesus, lahat ng pagkain pwede. Hindi yan nakapagpaparumi sa atin. Basically, sa panahon natin, kung ano yung available sa market, pwede sa tao. Pero hindi sa lahat ng tao ay po pwede sa isang banda. Baga malinis yun para kay Lord. Ang issue lang naman natin bilang tao, baka hindi to
pwede sa health ko. Okay yun, wala tayong problema ron. But basically, sinasabi ng Lord, lahat ng pagkain available sa market, it's good for us. Now, we can buy it, we can consume it. O siyempre, depende na yan sa'yo. Kung may allergy po kayo, siyempre, medyo ingat tayo doon. Pangalawa, ang emphasis ng Lord dito sa passage natin, yung nagpaparumi sa atin, hindi yung pumapasok sa bibig natin, kundi yung galing sa puso. At yung 12 kasalanan na binabanggit, 12 po yun eh. Yun po yung nakapagpaparumi sa atin. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos para sa atin, mga kapatid. So kung hindi yun ang kalooban ng Lord para sa atin, anong gagawin natin? Mga kapatid, para makaiwas tayo sa pagkakasala, ang isa sa mga dapat natin gawin, maging conscious tayo sa relasyon natin sa Panginoong Yesus. Kasi pagka-conscious ka sa relationship mo kay Lord, di ba, we have the Holy Spirit, di ba? Nag-guide sa atin ng scripture, meron tayong simbahan, meron tayong small group, di ba? Nakakatulong yun eh. Nakakatulong yun na mag-remind sa atin na hindi natin to dapat gagawin. Tapos sabihin nyo, Brad Calix, kung halimbawa, nagagawa ko na yan, ang sinasabi ko po sa inyo, mag-decide po kayo. Mag-decide po kayo na huminto. Kasi unless you decide na huminto, nandiyan ka pa rin. Parang gusto ko sabihin sa'yo, niloloko mo lang ang Lord, niloloko mo sarili mo. So, pangatlo, walang blessing sa anumang bagay na pag nandito ka sa 12 kasalanan binanggit ni Jesus, ito yung mga major sins na nagagawa ng Katoliko. And probably, lahat naman tayo ay pwedeng masangkot dito eh. So, alam mo na ang salita ng Diyos na dapat hindi tayo dyan. Pagka ginusto mong nandiyan ka pa rin, bahala ka sa Panginoon. Kasi ikaw naman nag-decide, di ba? Hindi naman si Lord ang nagsabi sa iyo na gawin mo yan eh. Sabi ng Lord, wag yan. Yan ang nagpaparumi sa atin. Kasi direkta yan galing sa puso. Nagnakaw ka, may problema ka sa heart. Nag-commit tayo ng adultery, ang puso may problema. Sabi ni Jesus, from within. Hindi ko alam, marami sigurong galit sa akin sa oras na ito kasi nga binabanggit natin yan. Magagalit ka kasi probably number one, guilty ka kasi ginagawa mo yan. Galit ka kay Brad Calix kasi nga iniisip mo, ba't mo ba ako pinapakilaman? Private na buhay ko yan. Tama, private po yan ginagawa nyo. Pero sinasabi ko, yung kakatago nyo, hindi yan maganda. Pagka nabisto po kayo, mas masakit po yan di ba? Pag nalaman po ng partner nyo yan, ng misis, mas masakit po yun. Nalaman ng mga anak po nyo yan. Anong paliwanag ang gagawin nyo? Wala naman kayo papaliwanag kasi mali nga po yan di ba? So, okay lang magalit kayo sa akin. Normal yun. Pero dapat magalit ka sa sarili mo. Hindi kay Brad Calix kasi instrumento lang tayo ni Lord. Hindi naman ako nagmamalinis. It can happen to me. Kaya ginagawa ko lang nagbabantay lang tayo sa sarili natin. Just reminding myself na it could happen to me anytime. Ang prayer natin na decide tayo ngayon. Kung gusto mong kausapin, pwede naman 0950-266-9596 para ma-process natin kung ano yung pwede mong gawin. Kung may mga pinagdadaanan po kayo, personal, sa inyong pamilya, sa inyong partner, sa inyong mga anak, o di kaya OFWs po kayo na may mga ganyan kayong struggle, na we can talk and give you some guidelines kung anong gagawin nyo. Opo. Pero mahalaga dyan, mag-decide po kayo. Mag-decide po kayo. Mag-decide kayo sa araw na ito, this month. Huwag nyo nang patagalin po yan. Kasi pag pinatagal nyo po yung magandang desisyon na gagawin nyo, may kasalanan po yun. Any delay
delayed obedience is disobedience. Opo. Basta madelay yan. Ang Diablo gagawa ng paraan yan para huwag ka makinig kay Brad Calix. Ikaw naman, nagbibiro lang naman yung tao yan. Huwag ka makinig sa kanya. Tuloy mo lang yan. Enjoy mo lang yan. Ganyan ang banat ng Diablo. Sabihin sa'yo, enjoyin mo lang yan. Hindi naman alam eh. Sa anong pakialam ni Brad Calix sa'yo? Wala yan. Huwag ka makinig dyan sa kanya. Yan ang banat ng Diablo, Brad. Sabihin sa'yo, Mama, huwag ka makinig dyan. Lilipas din yung Bible study. Hindi na yan topic ni Brad Calix bukas. Oo, pwedeng ganun. Tama. Maring hindi na nga ito ang topic bukas. Pero salita ni Lord yan eh. Ano yan eh, ang salita ng Lord, gumagapang sa utak natin yan eh. Pag gumapang sa utak natin yan, pababayan sa ating puso eh. Maapektuhan yung lifestyle mo eh. Oo. Pag totoo kang Kristiyanong Katoliko, lalayo ka sa kasalanan. Hindi ka magbababad. Alright, 6:51 na po tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa opportunity na nakapag-share po tayo. Bingi ako ng paumanhin kasi 2 gabi na tayo hindi nakapag-broadcast kasi may problema ng wifi sa bahay. Nakikigamit lang si Brad Calix dito. Opo, kaya pagdasal lang po ninyo ha. Na may mga suggestion yung ibang kapatid, noted po lahat yan. Gagawin po natin yan this week. Yung mga suggestion po ninyo and we'll see. Basta pag nakita nyo ako mamayang gabi 8:00, so yun. Pero pag wala tayo ng 8:00, alam nyo na ibig sabihin. Opo. Okay. Greetings muna tayo bago tayo magpaalam. Sandali lang ha, wag muna kayo umalis kasi hindi ko pa kayo nag-greet. Yun nandyan sa may screen natin ha. Sandali lang. Unahin ko lang muna to, yung iba. Gusto kong pasalamatan yung ang aming bishop sa Diocese ng Bacolod, si Most Reverend Patricio Buson. Ang SOCOM Director, Reverend Father Marvin Labasan. At yung aming station, ang DYAF sa Bacolod, ang Station Manager, OIC, Reverend Father Dominic Deramas, at yung Station Admin in Charge, Engineer Joseph Gabriel Murillo. At sa Technical Support Team, sa mga sumusunod, kay Broadcast Engineer Carl Clarito, kay Sir Stanley Ligna, kay Madam Angel Poderoso, sa Marketing Arm, si Madam Seidel Blin, kay Sir Archie Sembran. At sa transmitter po, si Bro Edward Muliken at si Sir Edgar Moncada. Sa amin pong spiritual advisor ng Catholic Faith Defenders, si Reverend Father Ray Gamala, ang CFD Parochial Advisor, Reverend Father Jonas Sumakaysay. Siya po yung Parish Priest ng Our Lady of Lourdes, Paris, Granada. Reverend Father Hubert Abellana po, Parish Priest ng St. Teresa of the Child Jesus, Kuasay Parish. Maraming salamat po. At sa buong puwersa ng Catholic Faith Defenders nationwide, good morning. Kay Reverend Father Darwin Gitgano, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe, maraming salamat. Sa buong tropa ng CFD, sa National, good morning po sa inyo. Binabati ko rin po ang makasama namin sa CFD Bacolod, si Dr. Ray Antila, ang National Board of Governors. At siya rin po ang Diocesan Vice President for External Affairs at Doctrinal Advisor po sa kanyang buong pamilya. God bless. Si kapatid na Christian Paul Gaylan, na aming presidente, maraming salamat. Kay Bro Harvey Angke, ang Vice President for External Affairs po sa kanyang buong pamilya. Si Jerry Lou Quiles, ang Secretary po. Ganoon din kay Bro JB Akma, ang Treasurer sa kanyang buong pamilya. Rodrigo De Nicolas, ang aming Auditor sa kanyang buong pamilya. God bless. Kay Bro Richard Dalugdog, ang PIO sa kanyang entire family, good morning. Kay Melchor Valenzuela, ang Sergeant of Arms sa kanyang buong pamilya.
Kay Apple, kasama po namin si Apple, si Sister Laarnili Balinas at ang kanyang pamilya, Natal family. Bro Vincent Samulde ng Historia Sagrada, co-host at siya po ang dating former CFD Diocesan President at ang kanyang buong pamilya. Kay Bro Jesu at sa kanyang partner na si Judy Bayoneta, God bless. Sister Lindy Uy, maraming salamat po. Dr. Reynold Navarez, ang former CFD Diocesan Vice President sa kanyang buong pamilya. Si Bro Al Manila, good morning. Kay Bro John Mark Liboon, maraming salamat po. Si Reverend Father Henry Pineda, ang Diocesan Spiritual Advisor po, CFD Apologist, dyan sa St. Joseph the Worker Quasay Parish sa Minas, Sipalay City. At sa lahat po ng kanyang mga kasamahan. Ganoon din kay Reverend Father Romeo Tomonong Jr., Parish Priest ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. At sa lahat ng mga katikista sa parokya, good morning. Sa Diocese ng Kabangkalan, si Attorney Princil Delioso, ang CFD President, kag sa tanan ng mga CFD members and members at CFD officers po, magandang umaga. Si Bro Herald Padeloso, ang Unit President ng Our Lady of Lourdes Parish sa Granada, sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po. Sa lahat ng mga CFD officers, Pipito Barbon and family, Rodrigo, Bro John Rex De Nicolas and family, good morning. Kay Emmanuel Gregorio Casiano, sa kanyang buong pamilya, Sister Lisa, sa kanyang buong pamilya at lahat ng CFD members ng Granada Unit. Si John Paul Hamili, ang Unit President ng Our Lady of Lourdes Parish sa Talok, sa kanyang buong pamilya at sa lahat ng mga CFD members sa Talok Unit. God bless. Kay Bro Arturo Garcia III, ang Unit President ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa lahat ng mga miyembro. Okay. Sister Matet Salazar, Sister Thea Marie Pescador Labrador, Sister Marjorie Batayen Agtoto at sa pamilya po nila. Kay Bro Danabelio Jr., Noel Ahilum, maraming salamat po. Kay Bro Regino Tabiano kag Sister Gemma Tabiano, magandang umaga po. Alright, Joseph Anyabiesa, magandang umaga. Salamat po sa pag-join sa ating broadcast at sa inyong pag-share ng ating video. Salamat Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless. Salamat po sa inyong pag-join. Kay Alvin Bahan, bro, salamat. Kay Mrs. kay Annalyn Calixto, maraming salamat. Kay Estrella Wing, salamat po sa inyo. Kay Brad Ang Cortez, salamat sa pag-share. Bobby Taruk, God bless bro. Jessica Arcay Torrente, salamat po. Marivic Cabato Largo, salamat ate for joining. Ebenezer Pastor, salamat po sa inyo. Kay Ate Yam Montejo, salamat. Sino pa ba? Germaline Onasan Balahadja, yung kasama natin dito ngayon. Laida Huntilla, good morning. Pipito Barbon, bro, salamat. Rene Kalimpong, salamat bro sa pag-share. Kay Darling May Peñaflor si Bonga, salamat kapatid sa pag-share ng ating videos. God bless. Kay Alan Yaneta, salamat bro dyan sa Hungary. Kay Junior Coronel, God bless. Maraming salamat Nas for joining. Marlon Liban Pulmano, maraming salamat for joining. Erwin de la Cruz, bro, salamat. Bacleon Cabasa AJ, salamat po sa inyo. Sino pa ba yung hindi ko nabanggit dito na nasa ano natin? Parang okay naman, nabanggit ko naman na lahat. Okay. Alright. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. 6:59, tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa mga kapatid namin na nandito ngayon sa broadcast. At it always reminds us na mahalaga po yung aming
testimony bilang mga Katoliko. Dito po kami failure generally. Kasi hindi nga seryoso sa relasyon sa Panginoon kaya nadadawit sa iba't ibang klaseng kasalanan. Hindi masyadong aware ang Katoliko na hindi pala ito dapat mangyari sa aming buhay. Kung sakaling masasangkot man kami at ang ilan sa mga kasama namin ay sana merong reflection na mag-decide tumigil. At pag tumigil, dapat merong follow-up na gagawin na itigil ang relasyon na hindi maganda. Kasi pag tumigil kami at nagpasyang tumalikod sa kasalanan, ang blessing ng Lord ay nandun na naman ulit sa amin. Lord, praying po ko sa aming Santo Papa, Francis. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay, pag-iingat sa kanyang pangkalusugan, sa kanyang frequent travels po. Ang inyong pag-iingat sa lahat ng mga cardinals po namin sa Vatican. Patuloy niyo silang bigyan ng wisdom, talino at magandang kalusugan din ho. Sa lahat ng mga archbishop, bishops po, mga kaparian, especially sa Pilipinas, we just pray for good health, wisdom sa mga busy naming mga kaparian. Nagpipray namin yung kanilang buhay, pananampalataya at yung kanilang debosyon kay Mama Mary na magdire-diretso. Pinagdadasal po namin ang patuloy na gabay ninyo sa mga bishops namin sa Pilipinas. Na patuloy lang maisip ang kapakanan ng mga miyembro o paano kami tutulungan. At yung mga pari namin na patuloy namin silang irespeto, ipagdasal, encourage na magpatuloy sa kanilang pagpapastor sa amin. Ang buong laiko ng Pilipinas magkasundo na tumulong sa mga pare. Gumawa ng paraan paano mapapagaan ang trabaho sa mga parokya. Pagpalain niyo po lahat ng CFD sa buong Pilipinas, especially po sa national. Naisipin talaga namin kung anong pinaka-objective namin. Hindi ito para magyabang ng doktrina, kundi depensahan lamang ang turo ng simbahan. Bigyan niyo po kami ng talino paano namin ito gagawin sa mga pagsasanay sa iba't ibang parokya. Na sana ho ay may mga magiging member ng CFD na may tamang motibo na may pagtanggol ang pananampalataya laban sa atake ng mga non-Catholics. Lord, praying kami sa mga OFWs namin. Ingatan niyo po sila lalo na ang nasa gitnang silangan. May mga OFWs kami na kasama sa broadcast sa kanilang mga personal struggles in life, sa trabaho, sa kanilang employer. Tulungan niyo po sila. Sana makatulong ang programa pag Saturday sa kanila sapagkat nakafocus yun sa mga OFWs. Praying ako, Lord, sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, sa relasyon, pamilya, trabaho, sa aming pangkalusugan. Alalahanin niyo po ang may karamdaman ngayon, nagdadialysis, kasalukuyang inooperahan sa iba't ibang ospital, maging pribado man yan o public hospital. Alalahanin niyo, Lord, si Mrs. si Annalyn sa kanyang sitwasyon. Magtatatlong linggo na ho siya na hindi nakapasok sa school. At salamat lang sa unawa ng kanyang department head. Patuloy kami nagdadasal para sa inyong miracle to happen para sa kanya. Nagpapasalamat kami sa mga kapatid na nagdadasal patuloy para kay Mrs. at sa iba pa na may mga karamdaman ngayon. Kay Mama na hindi ko pa alam kung ano ang latest ngayon kasi pangalawang beses siya na-confine. Kahapon nasa emergency uli siya, hospital. Yung pulmonya. Wala akong balita ngayon. Probably after this broadcast, malalaman ko kung ano na ang sitwasyon ni Mama Elsie. And
Papasalamat ako sa mga kasama ko sa broadcast na merong concern sa aking pamilya at naramdaman po namin yon at maraming salamat sa mga kapatiran sa kanilang dasal at encouragement sa amin. Lord, praying po ako sa mga kabataan ngayon na sana maasikaso namin sila. Kasi iba na takbo ng mundo ngayon, pasama ng pasama. Yung nangyayaring abduction na merong puting van na nagpupunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at kumukuha ng mga bata. Nakakalungkot yun, Lord, kasi sindikato po yun. Sana ang pinaka-mastermind yan sa Pilipinas sumuko, makonsensya siya. Hindi ko alam, baka Katoliko pa nga yun eh. Hindi ko alam. Baka matagal na hindi nagsisimba kaya nakagawa ng kasalanan at talagang apektado ang ibang pamilya kasi ba't niya naman nagagawa yun? Kasi para ba sa pera? Ano ba yun? Para ba saan yun? Ito yung mga ilang concern namin, Lord, sa Pilipinas na pinagdadasal namin. Tulungan nyo kami, Mama Mary, for this. Please intercede for us and with us. Kailangan namin ng tulong nyo sa mga gantong sitwasyon sa bansa. Nagdadasal po kami na sa nalalapit na eleksyon sa Mayo ay makapagboto kami ng tamang tao sa posisyon. Nagdadasal po kami ng inyong kahabagan sa amin. Tulungan nyo kami na maging matinong Katoliko. Na talaga may takot kay Jesus, lumalayo sa kasalanan, mahal ang pamilya, namumuhay na may kabanalan. At merong pagpapasya na makisangkot sa evangelization. Naniniwala po kami na panahon na ito para sa amin ng mga Katoliko na magdire-diretso sa Panginoong Yesus. Ayusin ang aming mga buhay sapagkat ito yung mainam na sandata namin laban sa mga anti-Catholics. Makita nila sa amin ang tunay na pagbabago sa buhay na hindi lang kami sa doktrina, kundi sa buhay din ay nagbabago nga talaga ang buhay dahil sa Panginoong Yesus. Lord, samahan nyo kami ma-enjoy ang maghapong ito na si Kristo ang bida at ang kanyang salita. Gamitin niyo po ang broadcast na ito upang patuloy na paalalahanan ng mga Katoliko nationwide sa kung ano ang dapat maging asal namin sa araw-araw. Salamat sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoong Yesus. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, salamat for joining sa ating broadcast at may bisita tayo rito, si Marie Anjanette. Salamat for joining. At yung aking kaibigan na pastor, mahusay na pastor po ito, si Pastor Jigoy Sombilon Henidia. Magandang umaga, Pastor. God bless sa iyong may bahay at samanawa kayo ng Panginoon sa araw-araw po. Salamat. I don't know kung meron tayong opportunity, Pastor, na magkape-kape this week para makapag-usap ng konti para sa ginagawa ng Lord sa iyo dyan sa station natin. Maraming salamat. Alright, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants today. Happy birthday. Probably kamag-anak nyo, kaibigan, o may bahay nyo, o si Mister, o di kaya yung inyong pare ay birthday ngayon. Pakisabi na lang kanyo, sabi ni Brad Calix happy birthday. At dun po sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary today, probably sa araw na ito, February 12, a blessed wedding anniversary po sa inyo. Please support yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe, pakikalat to sa ating mga kapatiran nationwide. Yung ating bago po na YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po nakalagay, pinupost po yan ni Bro George ang ating reflections Monday to Sunday. Opo, supportan po natin ang broadcast natin. If you would like to help, mga kapatid, bago ko makalimutan, ang CFD, opo, tulungan niyo po kami. Nagbebenta po ng mga mugs at mga t-shirt para po sa logistics po namin. Punta po kayo sa Facebook page na
Catholic merchandise. Opo. Makita nyo po rin yung pwede po ninyong mabili online. Opo. At yung mga proceeds po niyan ay mapupunta po sa mga logistics. And if you would like to help si Brad Calix, just let me know. Pwede tayo mag-usap para sa ilang mga detalye. Marami po tayong kailangan dito sa studio natin. At maraming salamat doon sa tutugon, mga kapatid. Nakalagay na po dyan sa screen natin kung saan nyo pwedeng ipadala ang inyong suporta para sa expansion and evangelization po ng programang Kabrad ni Brad Calix. Po. Maraming salamat po sa tutugon. Alright, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak. Ako naman po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo. And bye for now.